Ito ang aking kasaysayan sa nandoon pa ako sa ideolohiya ng mga komunista, CPP, NP, NDM noong mga dekada 80. 30 years plus na mula sa aking pag-surrender sa ating pamahalaan para mabigyan ako ng kapayapaan at amnestiya sa ating gobyerno. Nagsimula ito noong 1981 na ako ay kinuntak ng mga local aktivista ng CPP, NPE, and at doon ako nagsimula na nakontak ng mga NPE kasi doon ako nakatira sa tiyuhin. At 14 years old pa ako noon. Nag-aral ako ng grade 6 kasi 9 years old pa na lang ako nakapag-aral dahil malayo yung bahay namin sa baryo. Mula noon na yung mga kapatid ko pala, di ko alam na sila pala ay kontak na sa mga NPE. At may nagpunta sa akin na pauwiin mo na ako para may importante na sasabihin sila sa akin. Nagpaalam ako ng aking tiyahin na umuwi muna ako kahit ng isang araw. Naglakad ako papunta sa aming bahay kasi yung bahay namin malayo sa baryo. Distansya pa mga 2 kilometro pa. Walang mga kapitbahay, nag-iisa lang sa tinatawag naming bud. At doon nakarating ako. Nakita ko yung pamangkin ko, yung mga pinsan ko na mga bata pa, 9 years old pa sila noon. Yung mga bata na nandoon. Pagdating ko doon, tataka ko kung ano na ba yung mga sinasabi nila. Kakaiba naman mga sinasabi nila. Di ko na maintindihan. Nagsalita sila ng hukbo. Ano bang hukbo? Tinatanong ko yung pamangkin ko, anong hukbo? Hindi lang siya napakali. Tumahimik lang siya. Yung mga kapatid kong apat, nakontak na pala sila sa NPE. Yun, sinasabi ng yung eldest namin na kung ano man ang makita ko at marinig, hindi ko daw ipagsabi sa mga ibang tao o sa mga tiyuhin ko at yan, lalo na sa mga militar. Yun, mga ilang minuto, dumating yung classmates ko. Nagtataka ko, bakit nandito yung classmate ko? Yung classmate ko, kasama ko sa tiyuhin ko kasi inanak yung tiyuhin ko. Yung classmate ko na binata na. Kasi maraming mga malalaki ng age na nag-aaral ng elementarya o grade 6 kami noon. Yung sinasabi ng kapatid ko na may dumating na mga local aktivista na magsabi sa akin tungkol sa gobyerno, kung papaano naghirap ang mga magsasaka, ang mga kabataan. Ngayon, naghintay ako ng mga ilang minuto at dumating yung local aktivista. Yung mga di ko na kilala kung sino sila. Basta yung mga pangalan nila ay mga code name lang.
Yun, nagkamayan kami at nagpakilala sila na sila ang mga NPA nga nag-organisa sa masa para na makirevolusyon o makibaka kontra sa rehimeng Marcos. Kasi mga 1981, mga dekada 80, si Marcos pa noon ang presidente. Yun ang sabi nila nang ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Kung hindi tayo, sino pa man. Kung hindi ngayon, kailan pa man. Yan ang sinasabi nila. Pero yung mga sinasabi nila, tahimik lang ako. Pero pag hindi ko na-gauge yung mga sinasabi nila, mahilig akong magtanong kung anong mga ibig sabihin sa mga pinagsasabi nila. Kasi yung kasaysayan ng Pilipinas kung paano daw naghirap. Sabi nila, mayaman ang Pilipinas, bakit mahirap ang mamamayan? Ang galing naman lang magsalita. Siyempre, tahimik lang ako. Bata pa ko noon. Madali lang yung ma-brainwash ang kaisipan ng mga kabataan dahil sa mga sinasabi nila na ang kabataan ang pag-asa ng bayan na makirevolusyon, na makipaglaban sa ating gobyerno. Yan na ang kahirapan. Kasi noon sa lugar namin, wala pa itong kalsada, walang kuryente, pero mayroon ng paaralan. Yung kalsada namin, kalabaw at kabayo lang ang dumadaan, maputik. Kaya, sinasabi nila, ang sitwasyon sa isang lugar, kung ano ang sistema o kalagayan ng mga magsasaka sa isang lugar. Sinasabi nila na ang mga magsasaka ay pinahirapan, naghihirap na lalo na sa bilihin na sobrang mataas at mura lang ang mga produkto na ibinta sa mga magsasaka. Labi na yung produkto namin, yun lang mga niyog. Sa niyugan lang kami umaasa na mabuhay ang aming mga pamilya. Kasi noon, yung presyo ng kopra, mga 2 pesos lang ang presyo ng kopra. At mataas naman yung bigas, yung mga 5 pesos ana. Kasi yung mga bilhin noon, hindi tulad ngayon na mahal. Medyo mura pa noon, pero hindi na makakasya sa mga pangangailangan. Lalo na sa niyugan na 3 buwan lang makapagkupra. Yan ang sinasabi nila na parang ma-brainwash ang kaisipan ng mga, lalo na sa mga kabataan at sa mga magsasaka. Ang kahirapan, ang solusyon daw, ang pakikibaka, ang revolusyon, ang paghawak ng armas para labanan ang mga nasa gobyerno.